Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po kayo'y nakaligtas sa baha na naman na dulot ng habagat at sana po kayo ay nakapaglangoy ng mabuti dyan sa tubig baha dahil wala naman po tayong alternatibo. No? Kinukurakot po ang pondo sa flood control kaya nga po wala na tayong magagawa kung hindi lumangoy sa baha hanggang hindi natin sipain ang mga korap sa gobyerno. Pero ngayong araw po, balik tanawan natin ang ating kasaysayan. Dahil ngayong araw po, Atom, August 21, ngayon po pinatay at ginawang bayani ang aking idolo nung aking kabataan, si Ninoy Aquino. Hindi ko po kinahihiya na idolo ko si Ninoy Aquino. Dahil si Ninoy Aquino po, alam niya na po pwede siyang patayin nung siya bumalik galing po sa Boston, pero bumalik po siya kasi iisa lang ang lupang hinirang niya. Bumalik po siya para ipaglaban ang demokrasya. Bumalik po siya sa Pilipinas para labanan ang diktador na Marcos Sr. maski alam niya na po pwedeng ibuwis ang kanyang buhay. Naalala ko pa po nung ako po ay nasa college na po noon, first year sa UP Diliman. Pagbat matagal na po ako sa UP dahil ang high school po ay UPIS din. No? Pero naalala ko po nung lumabas ang balita na napatay si Ninoy Aquino, napaiyak po ako. Dahil mga panahon na yon, ang kinikilalang pag-asa para nga tayo po ay bumalik sa demokrasya at patanggal ang diktador na si Marcos ay ang Ninoy Aquino. Matagal po siyang namuhay sa Boston dahil meron po siyang problema sa puso at hinayaan siyang lumayo ni Marcos sa Pilipinas. Siguro sinasabi ni Marcos, habang nasa Amerika ang mga miyembro ng oposisyon, kasama na po ang aking kamag-anak na si Jovi Salonga, mas maliit ang banta sa kanyang pagiging diktador. Pero si Ninoy Aquino po, bagamat siya ay nabuhay ng komportable, binigyan siya ng pwesto ng Harvard University para magturo at meron namang pera talaga ang kanyang may bahay na si Cory Aquino, ay bumalik po matapos manirahan sa Amerika. Marami po nagsasabi sa kanya, huwag siyang babalik, papatayin ka ni Marcos. Pero para sa kanya, mas mabuti nang mapatay ni Marcos kesa manatili na malayo sa bansang iniibig. Yan po ang tunay na pagkabayani. Yan po ang tunay na pagmamahal sa bayan dahil siya po ay handang mamatay para sa inang bayan. Sana po ngayong araw nito, August 21, wag natin kalimutan ang mga naging kasalanan ng Marcos Sr. Ngayong ang kanyang anak na si Marcos Jr. ang siyang nakaupo bilang isang bangag na diktador. Ang estimate po ng World Bank mismo ay between 5 to 10 billion dollars ang ninakaw ng Marcos Sr. na ngayon po ay nasa kanyang estate na pinangangalagaan ni Marcos Jr. Wala pa pong 1 bilyon ang ating nakalap. Diyan po sa 5 hanggang 10 bilyon na estimate na ninakaw ng mga Marcoses. Ang estimate pong yan ay nanggaling po sa World Bank, hindi po yan nanggaling sa oposisyon. Bukod pa po dyan, meron na pong kinilalang 11,000 victims ng paglabag sa karapatang pantao nung bumuo po ng Reparations Committee ang 17th Congress. At bukod pa po yan, dun sa 10,000 mga human rights claimants sa Amerika na ngayon po ay umaabot na sa 3 bilyong dolyares ang kanilang hinihinging danyos galing po sa estate ng mga Marcoses. Hindi po makabayan, hindi po bayani ang Marcos Sr. Siya po ay kurakot, siya po ay lumabag sa karapatang pantao, napakadami pong kinulong, napakadami pong na-torture, napakadami pong naging desaparecidos o nawala na lang nung siya po ay presidente. Kalabang-kalaban po ng Presidente Marcos Sr. ang karapatan ng malayang pananalita dahil nais niya na ang buong bayan ay kumanta lamang ng haleluya at husana sa kanya. Wala po siyang tiyaga at pasensya sa kahit sino na pupula sa kanya. Lumaki po ako na nagbabasa ng dyaryo na kontrolado ng Malacanang at halos lahat po ng radyo at TV ay kontrolado rin ng Malacanang. Meron pong paminsan-minsan na sumisikat, na komentarista sa radyo na nagiging kritiko ng Marcos administration, hindi po sila nagtatagal sa ere. Pinatatanggal po sila
or pinababaliktad. At naalala ko po, nung akong kabataan na lumalaki sa martial law, dahil nga po ang aking pamilya ay pamilya talaga na tutol sa mga Marcoses, napakadami po naming mga aktivista na itinago sa aming tahanan sa Pasay. Isa nga po doon, ewan ko kung buhay pa siya, pero kung buhay pa siya, sana makipag-contact siya sa akin, ay isang madre na itinago namin dahil siya hinahanap ng militar at palagi siyang tumutugtog ng piano nung ako'y bata. Ang paborito kong tinutugtog niya ay yung If a picture paints 1,000 words. So kada naririnig ko yung kantang yan at kada kinakanta ko sa videoke, naalala ko yung madring yon. Nasa na kaya siya? Ang alam ko po, siya po ay nakaalis ng Pilipinas at siya po ay naging political refugee sa bansang Canada. Ang aking sariling tiyo po, kapatid ng aking nanay, ay naging political refugee rin po sa Europe. Kaya nga po ako ay second generation political refugee sa Europa. Ang aking uncle po, si Uncle Ray, ay talagang isang unionista, isang leader ng union at siya po dati aktibo sa isang union ng isang multinational corporation na pharmaceutical. Bukod pa po dyan, mula nung siya estudyante sa UP, siya po ay talagang sadyang aktivista. Hindi po masama na maging aktivista ng panahon ni Marcos. Yan po talaga ang basihan kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa bayan. Dahil paano mo naman masisikmura ang isang presidente na nagnanakaw at nanunupil ng karapatang pantao ng iyong kapwa Pilipino. Ngayong panahon po na naibalik na ang Marcos Jr., mula pong nauulit muli ang ating maitim na kasaysayan sa ilalim ng Marcos. Tuloy po ang pagnanakaw. Meron pa po silang 4 hanggang 9 bilyong dolyares na ninakaw na hindi pa po natin nababawi. Bakit naman kinakailangan magnakaw pa ngayon? At matindi po ang pagnanakaw. Hindi lang sa flood control scam, nadyan din po ang paglalamon sa confidential fund na hindi bababa sa 5 bilyon kada taon at ngayong taon ito, ang hinihingi ay doble at 10 bilyon. Nandyan din po yung mga agricultural smuggling na di umano ay nakikinabang ang mga pamilyang Marcos. Nandyan din po ang lahat ng forms of smuggling na sila po ang nasa likod. Bakit naman po noong EDSA 1, tayo po'y sinuka isang presidente, pero ngayon, yung mga personalidad na nanguna rin sa pagsuka doon sa Marcos Sr., mukhang sila ngayon ang namumuno para magkaroon ng alyansa kasama si Marcos Jr. Tinatanong ko kayo, mga miyembro ng Liberal Party, bakit naging kainsuka kayo? Ako po, lumaki ng kampanya sa Liberal Party dahil nga po kay Jovi Salonga. At pinagmamalaki ko po na naging kamag-anak ko si Jovi Salonga, pinsan ng aking lola, dahil sa tingin ko po, siya ay naging ehemplo para sa ating mga kabataan na po pwedeng maging isang leader, po pwedeng pumasok sa larangan ng politika nang hindi nangungurakot. Si Jovi Salonga po ang kinilalang Mr. Clean. At hanggang ngayon po, hindi po na napantayan ang kanyang record na pinakamaraming beses na nagtap po ng eleksyon para sa senador. Si Loren Regarda, isa na lang sana po pwede niyang matap yung record ni Jovi Salonga, pero yung pang-4 na kanyang takbo, hindi na po siya nag-number 1. Siya yung nag-number 2 na. So hanggang ngayon, si Jovi Salonga po ang kinikilala na pinakamaraming beses na nag-top sa eleksyon. Gaya po ni Ninoy Aquino, si Jovi Salonga din po ay nakulong. Hindi lang po ng marehimeng Marcos, kinulong din po siya, tinorture ng mga Hapon ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Pero bagamat ganyan po, naging karanasan niya nung pangalawang pandaigdigang digmaan, matapos ang digmaan, siya po ay kumuha ng bar exam, pagtapos magtapos sa UP at nag-top ng bar. Kinilaran po siya na the poor boy from Pasig that made good. Kasi siya po ay isang anak na pastor, hindi naman po yan mayaman talaga, sila po ay di hamak na mahirap at pinakita niya na ang kahirapan ay hindi hadlang para maging isang leader sa ating bayan. Sana po marami pang maging gaya ni Jovi Salonga. Sana po marami pang maging gaya ni Ninoy Aquino na hindi binigay ang buhay para sa inang bayan. Nasaan po kayo 43 years ago nung pinatay nila si Ninoy? Nasaan po kayo nung pinatay ng Marcoses ang demokrasya sa Pilipinas? Nasaan po kayo nung pinatay ng mga Marcoses ang pag-asa na mapabilis ang pagbagsak ng administrasyong Marcos Sr.
na talagang lantaran ng korupsyon at paglabag sa karapatang pantaong bayan. Ang tanong, hahayaan na lang bang nating makalimutan si Ninoy Aquino at ang kanyang kabayanihan? Hahayaan ba natin na isang Marcos Jr. ay magtagumpay kung saan hindi naging matagumpay ang kanyang ama na manatili sa pwesto na mas matagal pa kesa sa 20 anyos na itinagal ng Marcos Sr.? Hahayaan na lang bang natin na bagamat ang pagkamatay ni Ninoy ay naging dahilan para matapos ang martial law at mapabagsak ang rehimeng Marcos, ang ilan na lumaban kay Marcos ngayon ay kain-suka at nakikipag-alyansa sa anak ng Marcos na si Marcos Jr. na gaya ng kanyang ama ay corrupt, lumalabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na sa karapatan ng malayang pananalita, pero mas malala pa sa tatay ay isang bangag. Paano nyo ngayon nakukuha sa inyong mga budhi, kayong mga liberal, kayong mga dilawan, kayong mga pinklawan, na sinasabi ninyong kayo naninindigan sa demokrasya, ngayon kayo naman ay nakipag-alansa sa bagong diktador na bangag? Alam niyo talaga, hindi ko alam. Kahit anong sabihin, hindi ko talaga sasabihin na merong mabuti tayo nakuha kay Marcos Sr. Pero at least, ang masasabi ko kay Marcos Sr., pinangalagaan niya ang kanyang katawan bagamat siya ay nagkasakit at binuwi ng buhay dahil sa pagkakasakit, pero hindi po niya inabuso ang katawan bilang templo ng Diyos dahil hindi naman siya naging bangag, hindi gaya ng kanyang anak. Papasalamat tayo kay Senator Amy Marcos dahil siya ang talagang umamin sa katotohanan na bangag ang kanyang kapatid. Pero gaya na aking paulit-ulit na sinasabi, kilalanin man natin si Amy Marcos na panandali ang kakampi natin laban dito kay bangag, ang katotohanan, ang kanyang interes ay yung 4 hanggang 9 na bilyong dolyares na ninakaw sa taong bayan na hanggang ngayon ay hindi pa nababawi ng sambayan ng Pilipino. Sana pagdating ng panahon, patunayan na ni Amy Marcos ang kanyang kabayanihan, ang tunay na kabayanihan. Sabihin na niya at ibigay na niya sa taong bayan yung 4 hanggang 9 na bilyong dolyares na ninakaw ng kanyang pamilya sa kaban ng bayan. Mga kababayan, sabi po ng ating mga matatanda, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. Kung hindi po natin babalik-tanawan ang kabayanihan ng gaya ng isang Ninoy Aquino, hindi po tayo makakamit ang nais nating marating na isang maunlad, malaya at tahimik na isang Pilipinas. Ngayon po, lumalangoy tayo sa tubig baha dahil sa korupsyon ng junior ng Marcos Sr. na patuloy ang ginawang tradisyon at legasya ng pangungurakot. Hanggang kailan na naman tayo magtitiis? Mag-aantay na naman ba tayo ng 20 taon bago natin sipain ang isang presidente na mas malala pa sa korupsyon kaysa sa kanyang ama dahil ang kanyang ama naman kahit papano may nakitang proyekto kung meron man siyang pinagkupitan ng nakaw. Ngayon po, karamihan ng mga proyekto hindi na po napapatupad. Karamihan po mga ghost projects na gaya rin ng mga ghost patients na kumukuha ng ayuda sa PhilHealth. Mag-aantay na naman ba tayo na hanggang 20 taon bago tayo magising sa katotohanan na kinakailangan gumalaw na tayo dahil napakalaki na ating populasyon at importante na kada kusing na galing sa kaban ng taong bayan ay mapakinabangan ngayon ng ating mga kababayan. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan tayo magpapasensya na tayo ninanakawan at pinamumunuan ng isang tao na wala sa tamang pag-iisip? Hanggang kailan kayong mga liberal at mga dilawan at pinklawan na magiging kain-suka? At para sa mga apo ni Ninoy Aquino na ayaw tanggapin ang katotohanan na ang Marcos ay kalaban ng demokrasya at ang Duterte bilang orihinal na supporter ng mga Aquinos ang siyang dapat mamuno sa bayan, sigurado po ako, baka bumangon si Ninoy Aquino at sabihin, itigil yung kabaliwan na yan. Naintindihan ko naman po kung bakit ganyan ang pangyayari na ilan sa mga kakaanak ngayon, mga sariling apo at sariling mga pamangkin ni Ninoy Aquino ay kain-suka. They have at least 30 billion reasons for this.
Ito po yung 30 billion na ngayon po ay nakolekta nila bilang just compensation para sa Hacienda Luisita na kung babalakin natin ang ating kasaysayan ay siyang ninakaw naman ng pamilyang Cojuangco sa sambayan ng Pilipino kasama ang pondo ng katipunan na ninakaw ng kanilang mga ninuno. Pero ang pera po hindi dapat naging dahilan para maging kainsuka. Ang pera po hindi dapat dahilan para baliwalain ang pagiging bayani ni Ninoy Aquino at yan po ang ginagawa ninyo habang kayo po ay nagkakainsuka para maging aliado ng Marcos regime. Huwag mo nating kalimutan ang kabayanihan ni Ninoy Aquino. Huwag po nating kalimutan ang kanyang paalala sa atin that the Filipino is worth dying for. Laban na po tayo at lumaban na po tayo ngayon na para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na para sa ating kabataan. Mabuhay ka, Ninoy, sa puso at isipan ng lahat ng Pilipino dahil sa iyong pinakitang ehemplo, ang mensahe mo'y malinaw. Magpapakamatay ang Pilipino para sa kalayaan at para sa demokrasya. Mabuhay ka sa ating isipan. Mabuhay ka sa ating kasaysayan. At maraming salamat, Ninoy Aquino, sa iyong pagiging bayani. Ito po ang inyong spoksang bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye for now.